Isang hapon, si David at ang kanyang mga kaibigan ay nagkayayaan na pumunta sa bagong bukas na restaurant. Naka-order na sila nang biglang umakyat ang isang babae sa entablado. Maganda ito, balingkinita ng katawan at itim na itim ang buhok. Kinuha nito ang mikropono bago umawit ng isang love song. Parang tumayo ang lahat ng balahibo ni David sa katawan dahil sa malaanghel na boses ng babae. Sino siya? Kilala niyo ba? Tanong ni David sa mga kaibigan. Siya si Carrie, short for Karina. Bakit? Type mo ba? Biro naman ang kanyang kaibigan. Nang matapos kumanta si Carrie ay nagtayuan ng audience bago nagpalakpakan. Halos kalahating oras pang tumambay sina David sa restaurant pero hindi na muli pang umakyat sa entablado si Carrie. Parang na love at first sight si David kay Carrie. Kaya naman, nang mga sumunod na araw ay lihim siyang pumupunta sa restaurant ng mag-isa. Ayaw niyang ipaalam sa mga kaibigan dahil siguradong tutuksuhin siya ng mga ito. Umuupo si David malapit sa stage at tuwing darating si Carrie ay bibigyan niya ito ng bulaklak o kaya naman ay tsokolate. Halos isang buwan ring ganoon bago siya naglakas loob na kausapin si Carrie. Carrie, pwede ba kitang maimbitahan na mag-dinner? Sige, okay lang. Salamat. Ang totoo niyan, matagal nang napapansin ni Carrie si David pero hindi niya pinapahalata. Carrie, ang galing mong kumanta. Napakaganda ng boses mo. Kaya ka ba nandito tuwing Biyernes? Oo, dahil sa'yo. Gusto kitang makita. Nakangiting wika ni David. Pagkatapos kumain ay nagpresenta siyang ihatid si Carrie pa uwi. Nako, malapit lang ang bahay ko dito kaya maglalakad na lang tayo. Nakangiting wika ni Carrie. Nag-aral ka ba para kumanta o talagang talent mo na yan? Mula nung bata pa ako ay mahilig na talaga akong kumanta pero nag-enroll pa rin ako sa vocal school para matutunan ko kung paano ang tamang pagkanta para mas maalagaan ang lalamunan at boses ko. Pero bakit sa coffee shop ka kumakanta? Bakit hindi mo subukang sumali sa mga singing contest? Sinubukan ko naman. Sa katunayan, maraming tao ang gustong makita na kumanta ako. Pero na-realize ko na hindi pa ako handang sumabak mag-perform sa harap ng maraming tao. Kaya ngayon, kontento na akong kumanta sa restaurant tuwing gabi. Pero alam mo, okay din yun kasi nakikita kita tuwing Biyernes. Excited na akong puntahan ka sa susunod na linggo. David, dito na yung bahay ko. Paano? Mauna na ako? Ingat ka na lang pag-uwi. Sandali lang, Carrie. Pwede ba tayong manood ng sine sa Biyernes pagkatapos mo sa trabaho? Oo, wala namang problema. Total, wala naman akong gagawin pagkatapos ko sa restaurant. Mula noon ay naging magkaibigan ng dalawa. Ang pagkakaibigan na nauwi sa pagmamahalan. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Napagpasyahan ni David na maseryosohin pa ang kanilang relasyon. San tayo pupunta? Tanong ni Carrie nang mapansing iba ang tinatahak nilang daan. May sorpresa ako para sa'yo. Nakangiting wika ni David. Nang marating nila ang tabing dagat ay sakto lang dahil palubog na ang araw. Wow, ang ganda naman dito. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Dito kami dati tumatambay ng mga kaibigan ko noon. Kaunti lang nakakaalam ng lugar na ito kaya kita mo naman. Parang tayo lang ang tao. Ilang sandali pa ay may narinig silang musika kasabay noon ang pagliwanag ng ilaw sa buhanginan na may korting puso. Karina, mahal na mahal kita. At kung papayag ka ay ikaw sana ang gusto kong mapangasawa. Will you marry me? Tanong ni David habang nakaluhod. Kinuha nito ang munting kahon kung nasaan ang singsing. Oo naman. Pakakasalan kita. Naluluhang wika ni Carrie bago niyakap ng mahigpit ang binata. Salamat, Carrie. Gusto ko habang buhay na tayong magkasama. Gusto kitang mahalin habang buhay. Paano naman ako makakatanggi? Sobrang ganda at napaka-effort mo. Nang tuluyan ng lumubog ang araw ay napagpasya na nilang umuwi upang i-celebrate ang kanilang engagement. Ihahatid na kita sa inyo dahil may sorpresa pa ako sa'yo. Nakangiting wika ni David. Gusto ko sana sa ganitong lugar, tahimik at napakaganda ng tanawin. Sayang nga lang at lumubog na ang araw.
Huwag kang mag-alala, Kari. Dadalhin ulit kita dito kapag pareho tayong hindi busy. Pagpasok nila sa apartment ay gulat na gulat si Kari dahil maganda ang dinner setup na inihanda ni David. Paano mo nagawa ang lahat ng to? Hindi naman ako nahirapan. Nakangising wika ni David bago hinilang upuan para kay Kari. Isang tawag lang, kaunting bayad at heto na, masarap na hapunan para sa aking mapapangasawa. Ikaw talaga, lagi mo na lang akong pinapakilig. Aba, syempre naman. Tsaka ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo ngayon dahil ang babaeng minamahal at matagal ko nang pinapangarap na mapangasawa ay kapiling ko na. Salamat, Kari. Salamat din, David. Kari, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay sa mundong ito nang wala ka. Alam mo, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil nakilala ko ang isang babaeng katulad mo. Alam mo, bago natin pag-isipan ng kasal, gusto ko munang ipakilala ka sa aking ina. Ngayong engaged na tayo ay gusto kong mapalapit ka rin sa nanay ko. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Ano na lang ang mangyayari sa atin? Gusto kita, Kari, at siguradong magugustuhan ka rin niya. Huwag kang mag-alala, sigurado akong magkakasundo kayo. Susunduin na lang kita bukas. Sabay na tayong magtanghalian kasama si Mama. Huwag kang tatanggi, kasi sigurado akong nakapamili na si Mama ng mga lulutuin. Baka magalit yun sa'yo kapag tumanggi ka. Oo na, gusto ko din naman siyang makilala. So paano, kita na lang tayo bukas? Hindi alam ng magkasintahan kung ano ang sasabihin o papaano magre-react ang nanay ni David. Kinabukasan ay maagang nagising si Kari. Malamig sa labas at umuulan pa, pero sa kabila noon ay sinikap niyang mag-ayos ng sarili. Maya-maya, dumating na si David. Mukhang madulas ang kalsada ngayon. Nag-aalalang wika ni Kari pagsakay ng kotse. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mabilis magmaneho, total ay maaga pa naman. Paniniguro ni David. Ngunit habang nasa daan ay naipit sila sa traffic bago pa makalabas ng expressway. Naku, malilate na tayo. Ayoko namang may masabi si Mama. Ito pa lang ang unang beses na magkikita kayo. Alam mo naman maraming aksidente ang nangyayari sa daan. Mas mabuti pa rin na maging maingat tayo. Sigurado namang maiintindihan niya. Kari, ayaw ni Mama sa lahat ang hindi sumisipot sa tamang oras. Maaga pa naman yun lagi. Wika ni David na nakatuon ng atensyon sa kalsada. Nang makarating sa expressway ay unti-unti niyang binilisan ang pagmamaneho. Sa tingin niya ay iyon na lamang ang tanging paraan para hindi sila malate sa usapan. David, maulan at madulas ang kalsada. Muling pagpapaalala ni Kari. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Sanay na akong magmaneho. Siya nga pala. Pwede bang pakikuha ng tubig sa likod ng upuan ko? Tinanggal ni Kari ang kanyang seatbelt upang maabot ang tubig sa likod. Pero nang mga sandaling iyon ay biglang umalog-alog ang kotse. Sumigaw si David sa sobrang takot dahil hindi niya makontrol ang kotse. Sinubukan niyang apakan ng preno pero hindi iyon gumana. Kari, kumapit ka! Iyon na lamang ang naisigaw ni David bago nagpabali-baliktad ang kotse at tumama sa barandilya ng kalsada. Mabilis ang mga pangyayari. Nang lumobo ang airbag ay nawala ng malay si David dahil sa sobrang lakas ng impact. Sir, gumising po kayo. Mukhang okay pa naman ang kamay at binti nyo. Nasaan si Kari? Yung babaeng kasama nyo. Buhay po siya. Anong nangyari sa kanya? Nanghihinang tanong ni David. Buhay po siya at kasalukuyang ginagamot. Huwag kayong mag-alala, parating na po ang tulong para maialis kayo sa kotse. Noong maialis na si David sa kotse ay sinikap niyang makita si Kari. Napaluhod na lamang siya nang makita ito. Kari, I'm sorry. Sana nakinig ako sa'yo. Pasensya ka na talaga. Lumuluhang wika ni David. David, hindi ko maramdaman ang mukha ko. Mahinang bulong ni Kari. Huwag po muna kayong magsalita. Hindi yan makakabuti sa kalagayan ninyo. Saway ng paramedics. Sir, kaano-ano niyo po si Ma'am? Siya ang mapapangasawa ko. Kari, huwag kang mag-alala.
magiging maayos rin ang lahat. David, anong nangyari sa mukha ko? Hindi ko alam, Kari. Nakabalot ang mukha mo. Pero huwag kang mag-alala. Magagamot naman yan. Huwag ka na munang magsalita. Pupuntahan kita sa ospital. Lakasan mo ang loob mo, Kari. Nagdilim na ang paningin ni Kari noong mga sandaling iyon at nang magising siya ay isang tinig ng lalaki ang kanyang narinig. Anong nangyari sa akin? Mahinang tanong ni Kari. Ni hindi niya magawang tingnan ang kinaroroonan ng lalaki dahil hindi niya maigalaw ang leeg at mukha niya. Nasa ospital kayo, miss, at may ilang tahi sa mukha mo. Dahil sa nangyaring aksidente, ang mukha at mga kamay mo ang lubhang naapektuhan. Itinaas ni Kari ang kanyang mga kamay upang pagmasdan iyon. Kinapaka pa niya rin ang mukha pero tanging sakit lamang ang kanyang nararamdaman. Kasabay noon ang unti-unting pagdaloy ng kanyang mga luha. Madulas ang kalsada kaya nawala ng kontrol sa pagmamaneho si David. Kailan niyo tatanggalin ang balot sa mukha ko? Gusto kong makita kung anong itsura ko. Sa mga susunod na araw kapag medyo natuyo na ang sugat, pwede nang tanggalin. Doon pa lang natin makikita ang naging damage sa mukha mo. Mula roon ay pwede kang magdesisyon kung ano ang susunod na gagawin. Pero bilang doktor, sa tingin ko ay kailangan mong sumailalim sa plastic surgery para bumalik ang dati mong itsura. Tapatin niyo ako, Dok. Grabe pa talagang nangyari sa mukha ko. Miss, hindi na katulad ng dati ang mukha mo. Masyadong malalim ang naging sugat dahil sa pagtama ng mga bubog. Pero huwag kang mag-alala, sa panahon ngayon ay wala nang imposible. Pwedeng bumalik sa dati ang itsura mo at baka mas maganda pa. Napaiyak na lamang si Kari. Paano na si David? Kumusta na kaya siya? Gusto kong makita si David. Mahinang wika ni Kari. Si David, okay lang naman ang lagay niya. Sa katunayan ay wala naman siyang galos na tinamo. Kaya lamang ay nasyak pa din siya dahil sa nangyaring aksidente. O sige, iiwan na muna kita para makapagpahinga. Wika ng doktor bago isinara ang pinto. Nakisuyo si Kari sa nurse na tawagan ng kanyang ina. At wala pang 2 oras ay dumating na si Miranda sa ospital. Naluluhang hinawakan niya ang mga kamay ni Kari. Anong nangyari sa iyo, anak? Ikinuwento naman ni Kari ang lahat bago nagtanong kung pangit na ba ang kanyang itsura. Hindi ka pangit, anak. Ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko kahit balot na balot ang mukha mo. Gustong humagulgol ni Miranda pero sinikap niyang magtapang-tapangan sa harap ng kanyang anak. Kailangan siya ni Kari ngayon. Sabi ng doktor, kailangan akong operahan pero hindi na yun covered ng insurance. Anak, gagawa tayo ng paraan. Hahanap ako ng pera para bumalik sa dati ang itsura mo. Tsaka tutulungan naman tayo ni David. Kumusta na nga pala siya? Nagkausap na ba kayo? Sa pagkakaalam ko, anak, wala naman siyang galos na tinamo. Kaya lang kailangan niyang makipag-usap sa mga pulis. Tsaka ipapaayos pa yata yung kotse kung pwede pa. Hindi pa niya ako binibisita, ma. Huwag kang mag-alala. Pupunta rin yun dito. Sandali lang, ha. Pupuntahan ko lang ang doktor. At saka bukas ako babalik para makapagdala ng mga gamit mo. Sa sobrang pagmamadali ko ay basta na lang akong lumabas ng bahay at sumakay ng taxi. Dok, ano po ang kondisyon ng anak ko? Tatapatin ko na po kayo. Wala kaming pera. Kumalma po muna kayo, ma'am. Masyadong malalim ang sugat na kanyang tinamo sa mukha pero ang mas inaalala ko ay ang kanyang mental state. Siguradong mahihirapan siyang tanggapin na ibang-iba na ang kanyang itsura. At kung ako ang tatanungin, ang pinakamalaking tanong po ay magkano ang kakailanganin para sa gagawing plastic surgery. Medyo may kamahalan po iyon at talagang kailangan nating maghintay hanggat magdesisyon si Kari para sa kanyang sarili. Nakayukong lumabas ng doctor's office si Miranda. Nang mga sandaling iyon ay hindi niya na mapigilan pa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Gagawin ko ang lahat para bumalik sa dati ang aking anak. Magkano man ang gagastusin ay sisikapin kong makaipon ng pera. Sa kabilang banda naman, si Aling Merlita ay nakaharang sa dadaanan ng kanyang anak na si David.
San ka na naman pupunta, David? Di ba ang payo ng doktor, kailangan mo munang magpahinga? Ma, kailangan kong pumunta sa ospital. Gusto kong makita si Carrie. Alam kong hinihintay niya na ako. Hindi naman ako pwedeng magtago na parang isang duwag. Tsaka okay naman ako. 6 na araw na akong nakakulong dito sa bahay. Hindi kita hahayaang puntahan ng babaeng yon. Magpahinga ka rito sa bahay. At saka hindi naman siya nag-iisa. Nandun ang mga nurse at doktor. At ako naman ang nag-aalaga sa'yo dito sa bahay. Nag-aalala lamang ako sa'yo, anak. Sige na, doon ka na lang sa kwarto mo. Ma, okay nga lang ako. Kailangan kong makita si Carrie. Gusto ko siyang suportahan. At hindi mo ako pwedeng pigilan. Matanda na ako. O sige, kung yan ang gusto mo, sasamahan kita, David. Total, gusto ko na rin namang makilala yung babaeng balak mong pakasalan. Isa pa, baka biglang sumamang pakiramdam mo. Mabuti na yung may kasama ka. Ma, wag ka nang sumama. Baka hindi komportable si Carrie. Dahil sa nangyaring aksidente ay hindi na siya kasing ganda katulad ng dati. Kaya nga dapat kasama ako. Gusto ko rin siyang suportahan. Wala nang nagawa pa si David kung hindi ang isama ang kanyang ina sa ospital. Narinig ni Carrie ang pagbukas ng pinto pero hindi niya makita kung sino ang dumating. Carrie, kumusta ka na? Pasensya na, ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Napangiti si Carrie nang marinig ang boses ni David. Ang tagal kitang hinintay. Naiinip na ako dito sa ospital. Buti na lang at nandito ka na. Kumusta ng pakiramdam mo? Okay naman. Nag-aalala ako sa iyo, David. Hindi ka man lang tumawag o pumupunta dito. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa iyo. Carrie, okay lang ako. Hindi naman ako gaanong na-injured sa aksidente. Pero yung shock at guilty na nararamdaman ko ay ganoon pa din. Sumingit naman si Aling Merlita sa usapan. Biktima rin ang anak ko sa nangyaring aksidente. Hindi niya lang pinapakita sa iyo kung gaano siya kaapektado. Pero ang totoo, hindi na yan nakakatulog ng maayos sa gabi dahil gusto niyang pumunta dito sa ospital. Carrie, siya nga pala ang mama ko. Mama, siya po si Carrie. Matagal ka nang ikinikwento ni David sa akin. Sayang nga lang at sa ganitong sitwasyon pa tayo nagkakilala. Ano pa lang sabi ng doktor? Sabi po nila kakailanganin kong magpa-plastic surgery. Mahinang sagot ni Carrie. Bata ka pa naman, iha. Magiging maayos rin ang lahat at siguradong maganda naman ang resulta kapag nakapag-plastic surgery ka na. Carrie, maayos ng pakiramdam ko ngayon, kaya mabibisita kita ng mas madalas. Nakangiting wika ni David habang hawak ang kamay ng kasintahan. Paano ng kasal natin, David? Kailangan muna nating i-postpone ang kasal. Pasensya ka na, Carrie, sa mga nangyari pero huwag kang mag-alala. Kapag okay ng lahat pwede naman natin yung gawin kapag magaling ka na talaga. Ang mahalaga magpagaling ka muna. Nang mga sandaling iyon ay dumating na ang nurse upang palitan ang benda na nakabalot sa mukha ni Carrie. David, pwede bang dito ka muna? Papalitan lang ang benda. Oo naman, Carrie, hindi pa kami aalis. Hihintayin ka namin. Umupo na sa wheelchair si Carrie upang dalhin sa kabilang kwarto. Pagkaalis ni Carrie ay agad na sumimangot si Aling Merlita. At anong kasalang sinasabi ng babaeng yun, David? Pwede bang pag-isipan mo yan ng mabuti? Bakit mo naman siya pagtsatsagaan? Napakaraming babae sa mundo, kaya wag mong sayangin ang oras mo sa tulad niya. Paano na lang kapag nagkaanak kayo? Hindi mo ba naisip, paano kung matakot sila sa itsura ng kanilang ina? O kaya naman, ikahiya nila at ang matindi pa? Baka dahil sa itsura niya ay mabuli pa ang inyong mga anak. Anak, alam kong mabuti kang tao pero mag-isip-isip ka naman para sa kinabukasan mo. Matatali ka sa kanya habang buhay. Ma, ano bang sinasabi mo? Kapag nakapagpa-plastic surgery na si Carrie ay magiging okay na ang lahat. Hahanap kami ng magaling na doktor. At magkano naman ang magagastos? Saan mo bala kumuha ng pera? Bakit mo kailangang pahirapan ang sarili mo, David? Parang awa mo na, anak. Huwag ka nang magpakasal sa babaeng yan. Hinawakan ni Aling Merlita ang kamay ni David habang umiiyak.
Anak, wag mo namang sirain ang kinabukasan mo. Kapag siya ang napangasawa mo ay araw-araw mong makikita ang pangit niyang itsura. Ni hindi mo magagawang lumabas ng bahay o ipasyal ang asawa mo nang hindi kayo pinagtitinginan ng mga tao. Pagtatawanan ka ng mga kaibigan mo. Kaya kung pwede, hanggat maaari ay layuan mo na siya. Pero ma, mahal ko si Kari. Pagmamahal? Anak, tumingin ka sa paligid mo. Maraming babae sa paligid na kaya kang mahalin. Guwapo ka naman at siguradong hindi ka mahihirapan na makahanap ng ipapalit sa kanya. Wala kang responsibilidad sa babaeng yun, David. At bilang isang ina, sinasabi ko sa'yo, magiging bagahe mo lamang ang babae na yan. Ayaw lang kitang makitang nahihirapan. Ma, hindi ko kailangan ng ibang babae. Si Kari ang gusto kong pakasalan, anuman ang maging itsura niya. At saka kasalanan ko naman kung bakit nangyari ang lahat ng to. Kung ngayon ko siya iiwan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Anak, isipin mo rin naman ako. Ako ang nanay mo. Yung girlfriend at asawa pwede mong palitan. Pero ang nanay mo ay iisa lang sa mundo. Pamilya tayo. Kaya wag mo namang masamain ang sinasabi ko, anak. Wag mong sirain ang relasyon natin dahil sa kanya. Wag mong isakripisyo ang buhay at karir mo para sa pagmamahal. Gaano katagal niya kailangang magpagaling? 1, 2 taon? Kailan pa ako magkakaapo? Paano kung mamatay na lang ako ng malungkot at mag-isa? Ma, wag ka nang umiyak. Nang mga sandaling iyon ay papasok na sana si Kari sa pinto nang marinig niya ang usapan ng mag-ina dahil naiwang nakaangat ang pinto. Ma, wag mo naman akong papiliin. Alam mo namang mahal na mahal kita pero mahal ko din si Kari. David, kung talagang mahal mo ko, wag mong pakasalan ng babaeng yun. Siguro naman ang maiisip niya na hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Hindi ko siya matatanggap. At kapag isinama mo siya sa bahay, puro masasakit na salita lamang ang sasabihin ko sa kanya. Napatahimik na lamang si David. Alam niyang kahit na ano pang sabihin niya, ay hindi na magbabago pa ang isip ng kanyang ina. Si Kari naman ay mabilis ang tibok ng puso. Naghihintay kung ano ang isasagot ni David. Ma, alam ko namang may katotohanan ng sinasabi mo at marahil ay tama ka. Pero kailangan ko munang mag-isip. Kailangan kong sabihin ng maayos kay Kari ang lahat. Yung hindi siya gaanong masasaktan. Mabuti naman at pakinig ka na sa akin, anak. Lagi mong tatandaan, walang gagawin ng isang ina na makakasakit sa kanyang anak. Iniisip ko lang naman ay ikaw at ang kinabukasan mo. Napaatras si Kari. Gusto niyang umiyak pero sinikap niyang ngumiti at pumasok sa loob ng parang wala siyang narinig. David, salamat sa paghihintay pero kailangan ko nang magpahinga. Nakangiting wika ni Kari. Oo naman, kailangan mo talagang magpahinga para mabilis ang paggaling mo. Babalik na lang ulit ako tapos ipapasyal kita sa likod ng ospital. Nakita ko maganda ang tanawin at maraming halaman. O siya, sige, aalis na kami. Wika ni Aling Merlita bago na unang maglakad papalabas ng silid. Mula noong araw na iyon ay hindi na nga bumalik si David sa ospital. Dok, gusto ko pong makita ang sarili ko sa salamin. Matagal na rin bago nagkaroon ng lakas ng loob si Kari na sabihin sa doktor ang mga salitang iyon. Dok, kailangan ko pong makita ang mukha ko. Hindi magtatagal ay kailangan ko rin namang harapin ang katotohanan. Mas mabuti na yung unti-unti ko nang matanggap ngayon pa lang. Nurse, pakikuha mo naman ang salamin. Tatanggalin na natin ang benda sa mukha niya. Ipinikit ni Kari ang kanyang mga mata. Pilit nilalakasan ng loob. Unti-unti niyang tinitingnan ang sarili sa salamin. At kasabay noon, ang tuloy-tuloy na pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya na makilala pa ang sarili. Puno iyon ng sugat. Hindi lang basta sugat, kung hindi malalim at malaking hiwa sa mukha. Malayong malayo sa dati ang kanyang itsura. Mayroong malaking hiwa sa may taingan na pababa sa labi at merong sa noo hanggang sa gilid ng mata.
Animoy nakamaskara siya ng pang-Halloween. Agad na bitiwan ni Carrie ang salamin bago humagulgol ng iyak. Parang gusto niyang kuyumusin ang mukha sa sobrang galit. Napakapangit ko! Humahagulgol na wika ni Carrie. Maya-maya ay pinagsusuntok niya ang sarili, dahilan para yakapin siya ng doktor at turukan ng pampakalma. Carrie, malalampasan mo ang lahat ng ito. Magpakatatag ka. Ang mahalaga ay buhay ka pa rin. Yun na nga, Dok. Bakit hindi na lang ako namatay kaysa magdusa ako ng ganito? Pinandidirihan ng sarili. Paano ko matatanggap ng mga tao? Baka matakot sila sa akin o kaya pagtawanan nila ako. Tama si David. Paangit ako at hindi dapat mahalin. Tama siya na iniwan niya ako. May gusto pang sabihin si Carrie, pero unti-unti nang pumikit ang kanyang mga mata. Carrie, wag kang mag-alala. Magiging maayos rin ang lahat, lalo na kapag nakapagpa-plastic surgery ka na. Wika ng doktor bago marahang inihiga si Carrie sa kama. Nang mabalitaan ni David na malapit nang lumabas si Carrie sa ospital ay agad siyang pumunta, dala ang buki ng pulang rosas. Pero pagdating niya sa ward nito, nurse na lamang ang naroon, nag-aayos ng bedsheet. Late ka na, sir. Sana mas maaga kang pumunta para naabutan mo siya. Ikaw ba si David? Nag-iwan siya ng sulat para sa'yo. Tumango-tango lamang si David. Matapos noon ay inabot ng nurse ang isang sobre. Agad naman niya yung binasa. Mahal kong David, hindi ko lubos maisip na darating ang araw na kailangan kong sumulat at sabihin ang mga salitang ito. Pero lahat ay nagbago na sa isang iglap. David, narinig ko kayo ng mama mo at ayaw kong maging pabigat sa'yo. Tama ang mama mo. Wala akong maitutulong sa'yo na kahit na ano, lalo na ngayon. Nagbago na ako mula nang mangyaring aksidente at hindi na ako babalik pa sa dati. At hindi lang ang mukha ko ang problema. Ayaw kong maawa ka sa akin at lalong ayaw kong isipin mo na kasalanan mo ang lahat kaya mo lang ako pakakasalan. Wala kang utang sa akin at lalong hindi mo ako responsibilidad. Huwag kang mag-alala. Lagi kong aalalahanin ang mga masasayang sandali na magkasama tayo. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinigay mo pero ngayong naimulat ko na ang aking mga mata. Sa totoo lang ay natutuwa ako dahil nangyari ang lahat ng ito. Parang sinampal si David sa mga salita na kanyang binabasa. David, wala akong sama ng loob sa'yo. Siguro ay hindi talaga tayo nakatadhana para sa isa't isa. Huwag mo na akong hanapin. Hanggang dito na lang. Salamat. Napaluhan na lamang si David bago dali-daling kinuha ang cellphone sa bulsa. Sinubukan niyang tawagan si Carrie pero naka-turn off ang cellphone nito. I'm sorry, Carrie. Mahal na mahal kita. Sorry kung naging mahina ako. Sorry kung hindi kita ipinaglaban. Totoong natakot ako nang makita ko ang itsura mo at ayokong maniwala. Na-dislocate ang mukha mo at nahirapan akong tanggapin yon. Sorry, Carrie. Siguro nga itama ka na iniwan mo ako. Mas matatag at mas malakas ang loob mo kaysa sa tulad kong duwag. Matapos noon ay pinunit ni David ang sulat bago itinapon sa basurahan. Nilisan niya ang ospital na parang walang nangyari. Carrie, kumain ka naman kahit kaunti. Ni ayaw mong lumabas ng kwarto. Ayaw mo nang kausap. Huwag ka namang ganyan, anak. Wika ni Miranda. Wala akong gusto. Wala na akong gana pang mabuhay. Gusto ko nang mamatay. Yung ganitong mukha, ni hindi man lang makalabas ng kalsada. Ni hindi man lang ako makapunta sa mall dahil siguradong matatakot ang mga tao sa akin. Para akong magsushooting ng horror movie. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Magpasalamat pa rin dahil hindi ka naputulan ng braso at binti. Buo pa rin naman ang katawan mo at ang boses mo. Maganda pa rin katulad ng dati. Pero ma, kahit kaya kong kumanta ay hindi ko na magagawa pang umakyat sa entablado. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa isipin na walang sino man ang magmamahal sa tulad ko. Si David, hindi ba siya tumatawag? Naghiwalay na kami. Bakit naman, anak? Sa ganitong sitwasyon ka pa niya iniwan? Anong klaseng lalaki naman yan?
Ma, ayaw ko nang pag-usapan ng tungkol sa kanya. Gusto ko munang mapag-isa. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Hahanap ako ng klinik na maaaring tumulong sa iyo upang bumalik ang dati mong itsura. Nang mga sumunod na araw ay nakaharap na lamang sa computer si Miranda hanggang makita niya ang pangalan ng isang sikat na doktor. Bata pa ito pero marami nang natanggap na award at kilala rin sa larangan ng plastic surgery. Agad niyang isinend ang larawan ni Carrie, pati ng mga kailangang detalye upang magpa-schedule ng appointment. Maghihintay na lang ako ng tawag. Kung ayaw ni Carrie, ako nang gagawa ng paraan. Makalipas lamang ang 2 linggo ay nakatanggap si Miranda ng sulat. Anak, mayroon akong good news. May nakausap akong doktor at hinihintay ka nila para sa appointment sa susunod na buwan. Manaman, di ba sabi ko sa'yo, ayoko. Sa tingin mo, paano ko babiyahe sa ganitong itsura? Pagtitinginan lang ako ng mga tao. Anak, hindi naman kita pwedeng pabayaan na ganito ka na lang. Magiging maayos rin ang lahat, magtiwala ka. At siya nga pala, umorder ako ng sombrero na may tela sa harapan para matakpan yung mukha mo. Dali-dali nitong kinuha ang sombrero at katulad ng inaasahan ay natakpan ang mukha ni Carrie. O di ba anak, mapapawaw na lang sila sa katawan mo pero wala naman siguro magtatangka na tanggalin ang sombrero mo. Salamat ma. Naluluhang wika ni Carrie habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Magandang araw, ako si Miranda at may appointment kami. Nakangiting wika ng ginang sa receptionist. I-check ko lang po ang record ma'am. Matapos makumpirma ang nasabing appointment ay ngumiti ang receptionist. Samahan ko na po kayo sa doctor's office. Magandang araw, Doc. Bati ni Miranda. Magandang araw din sa inyo. Karina, pwede mo bang tanggalin ang sombrero mo? Sinuri ng doktor ang mga sugat ni Carrie. Matapos noon ay napailing ito. Gusto kong maging tapat sa inyo. Napakakomplikado ng gagawin nating operasyon pero huwag kayong mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para maibalik yan sa dati. Yung ibang sugat mo ay talagang malalim kaya matagal rin bago humilom. Pero may mga gamot naman akong ibibigay sa'yo. Magiging matagal ang proseso dahil hindi lang isa ang kailangan nating ayusin. Nang malaman ng mag-ina kung magkano ang gagastusin sa isang operasyon pa lang ay parang namutla sila sa sobrang mahal. Nasa 80 to 120,000 kada isang operasyon. Depende pa sa lalim at laki ng sugat. Kailangan na rin po nating maoperahan sa lalong madaling panahon si Carrie bago pa tuluyang maghilom ang mga sugat. Dahil pag nagkataon, magmamarka ang mga peklat at baka hindi na matanggal pa. Dok, pasensya na po pero kailangan po muna naming pag-isipan. Hindi namin akalain na ganito pala kamahal ang gagawing operasyon. Wala naman pong problema. Tawagan nyo na lang po kami kapag ready na kayo. Paglabas ng klinik ay nagbubulungan ang mag-ina. Ma, saan naman tayo kukuha ng ganoong pera? Kailangan nating gumawa ng paraan. Bakit di natin subukang mag-fundraising? Humingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin. Anak, sa panahon ngayon ay imposible nang makalikom tayo agad ng malaking halaga. Ayaw ko namang umasa ka ng sobra. Gayunpaman, huwag tayong mawala ng pag-asa. Salamat mama. Susubukan ko ring mag-apply ng trabaho online para may pandagdag tayo sa mga gastusin. Noong araw na iyon, napagpasyahan ni Carrie na maglakad-lakad muna sa labas. Total ay wala namang makakakita sa kanyang mukha. Mauna na kayong umuwi mama. Susunod na lang ako. O sige anak, mag-ingat ka ha. Wika ni Miranda bago lihim na napangiti. Sa wakas ay naglalakas loob na ang kanyang anak na maglakad-lakad sa maraming tao. Sa paglalakad ni Carrie ay naisipan niyang maupo sa parke. Kumakanta-kanta pa siya habang nagmumuni-muni nang biglang lumapit ang isang lalaki sa kanya. Miss, kanina pa ako nakikinig sa'yo. Ang ganda ng boses mo. Wika ng lalaki. Salamat. Kung di mo mamasamain ay pwede ba akong mag-request ng isang kanta? Oo naman, walang problema. Kumanta si Carrie ng buong puso.
Kahit papaano ay natuwa siya dahil mayroong tao na gustong makinig sa kanya nang hindi tinitingnan ang kanyang itsura. Ako nga pala si Ronnie. Ako naman si Karina pero tawagin mo na lang akong Kari. Sa kanilang pag-uusap ay naibahagi ni Ronnie na ang nirequest niyang kanta ay para sa kanyang nanay na kamamatay lamang. Yan ang favorite song ni Mama. Nung marinig ko ang malaanghel mong boses ay sinundan ko yon hanggang makita kita. Siya nga pala, bakit nakatakip ang mukha mo? Naiintrigang tanong nito. Ito ba? Dahil sa nangyaring aksidente, maraming peklat ang mukha ko. Sabi ng doktor, kailangan kong sumailalim sa plastic surgery upang manumbalik ang dati kong itsura. Pero noong nagtanong kami ng nanay ko ay nagulat kami dahil sobrang mahal at wala naman kaming ganun kalaking halaga. Kaya sa halip na magpa-plastic surgery, ito ang naisip namin. Takpan na lang ang mukha ko. Napangiti si Ronnie sa sinabi ni Kari. Bakit ka nakangiti? May nakakatawa ba? Natutuwa lang ako sa iyo, Kari. Wala kang arteng magsalita. May kakilala ako ng magaling na doktor. Pwede kitang ilapit sa kanya kung okay lang sa'yo. Pero Ronnie, kasasabi ko lang, wala kaming pera ngayon. Okay lang yun, Kari. Pwede ko siyang kausapin. At saka, ako nang bahalang magbayad bilang pasasalamat ko sa pagkanta mo kanina. Ronnie, ngayon lang tayo nagkakilala tapos ganito na ang pabor na gagawin mo para sa akin? Ni hindi mo man lang ba tatanungin kung sino ako at saang lupalop ako nang galing? Ano ka ba naman, Kari? May tiwala ako sa'yo at malakas ang pakiramdam ko na mabuti kang tao. Siya nga pala, sabay na tayong maghapunan kung okay lang. Ronnie, pasensya ka na. Hindi kasi ako komportable sa maraming tao. O sige, ganito na lang. Bibili na lang ako ng pagkain tapos dadalhin ko dito. Pagbalik ni Ronnie ay marami nga itong dala at sobra-sobra iyon para sa kanilang dalawa. Ang dami naman. Gutom na gutom ka ba? Kasi hindi ko na itanong kanina kung ano ang gusto mo kaya binili ko na lang lahat para ikaw na lang ang pumili. Nakangiting wika ni Ronnie. Siya nga pala, Kari. Ilang taon ka na? 26 na ako. Ikaw ba? Ako naman ay 33. Talaga? Hindi halata sa itsura mo. Parang magkaedad lang tayo. Wala ka pa bang asawa o anak? Wala pa. Pero kung papayag kang magpakasal sa akin, mag-aasawa talaga ako kahit ngayon. Siya nga pala, may picture ka ba bago ang aksidente? Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan, ni hindi mo pa nga nakikita ang itsura ko. Ito yung dati kong picture. Wow, grabe, malaanghel din talagang itsura mo. Pero sa totoo lang, hindi naman mahalaga sa akin ang itsura mo, Kari. Ang kailangan ko ay yung babaeng may busilak na puso katulad mo. Yung mukha, nagbabago yan sa paglipas ng panahon. Pero yung ugali ng tao hanggang sa pagtanda ay madadala niya yan. At ipapamana pa sa magiging mga anak. Ayaw ko rin namang mag-asawa na puro paganda lang ang alam. Sa totoo lang, Kari, marami na ako nakarelasyon. Pero wala namang tumagal. Minsan ako yung hinihiwalayan pero minsan ako rin yung nakikipaghiwalay. Sa edad kong ito, ngayon ko lang naranasan na bumilis ang tibok ng puso habang papalapit ako sa'yo. Kanina, hindi ko pa nakikita ang mukha mo pero parang gusto na kita. Malay mo, ikaw na ang anghel na pinadala ni Mama para sa akin. Nagkwentuhan pa ang dalawa habang kumakain. Mabilis na lumipas ang oras. Napawaw si Kari nang makita ang kotse ni Ronnie. Bagong modelo iyon ng Mercedes-Benz. Napaka-humble mong kausap, Ronnie, pero mukhang napakayaman mo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman, kaya lang parang ang bilis yata ng mga pangyayari. Parang panaginip lang ang lahat. Pagkahatid ni Ronnie kay Kari ay nagpalitan sila ng cellphone number. Ikinuwento rin ni Kari sa kanyang ina ang mga nangyari at naging masaya naman si Miranda para sa kanyang anak dahil sa wakas ay nagkaroon ito ng bagong pag-asa. Sa wakas, nakita niya ring ngumiti si Kari. Matutulog na si Kari pero si Ronnie ay nasa opisina pa. Binabasa ang mga dokumento. Ang totoo, ang kumpanya nila ay nagbebenta ng mga beauty equipment
At nang makita niya ang lumang picture ni Carrie, ay agad pumasok sa isip niya na kunin ito bilang modelo. At iyon ang i-offer niya para pumayag itong sumailalim sa plastic surgery. Alam niyang hindi tatanggap si Carrie ng libre at bilang kapalit, ito ang kukunin niyang modelo. Nang sumunod na araw ay muli silang nagkita at nasundan pa iyon ng maraming beses hanggang tuluyan na silang napalapit sa isa't isa. Carrie, nakausap ko na yung kaibigan ko. Pwede kanyang ischedule ng surgery. Mas magandang maoperahan ka na sa lalong madaling panahon bago pa magmarka ang peklat sa mukha mo. Yun ay kung okay lang sa'yo. Pero Ronnie, nakakahiya naman. Wala kang dapat ikahiya. Di ba sabi ko sa'yo, pagkatapos ng surgery, ikaw ang kukunin kong modelo sa produkto ng kumpanya namin. At iyon ang pinakabayad mo. Pumayag naman si Carrie sa offer ni Ronnie. Sumailalim siya ng maraming beses sa surgery at makalipas ang 8 buwan ay nanumbalik na ang kanyang itsura. Napakaganda mo na lalo ngayon, Carrie. So, papayag ka nang magpakasal tayo? Ronnie, nakakailang tanong ka na. Kasi naman hindi ka sumasagot. Akala mo, lagi lang ako nagbibiro. Wala ka namang ibinibigay na singsing. Paano ko papayag? Ayun ba yung hinihintay mo? Nakangiting wika ni Ronnie bago kinuha ang singsing sa bulsa. Oo Ronnie, pakakasalan kita. Nakangiting wika ni Carrie. Tulad ng napag-usapan, si Carrie ang naging modelo ng mga beauty equipment at na-feature din sa ilang magazine. Isang araw, habang nasa kusina si David, ang asawa niyang si Jackie ay nanonood naman ng TV. David, halika nga. Tingnan mo tong model na to, sobrang ganda. Tsaka yung pinopromote niyang pampaganda, yan yung gusto ko. Halika, tingnan mo. Kahit naiinis, tiningnan ni David ang TV at namutla siya nang makita ang mukha ni Carrie. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon si Carrie, ang babae na mahal niya hanggang ngayon. Papaano nangyari na isa na siyang modelo at ubod pa ng ganda? Maging si Aling Merlita ay nakita rin sa TV ang magandang babae. Pero wala siyang kaalam-alam na iyon ang babaeng pilit niyang inilayo kay David noon. Alam mo Ronnie, nagpapasalamat ako sa'yo. Ikaw ang bumago sa buhay ko. Carrie, hindi yan totoo. Kung ako ang bumago sa buhay mo, ikaw naman ang nagbigay ng ilaw sa madilim kong mundo. Noong mga panahong napakalungkot ko at tagahanap ako ng karamay, ikaw ang naging sandalan at lakas ko. Hindi mo lang alam pero nung marinig ko ang boses mo ay nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay. Salamat Carrie. Napakasaya ko lalo na't magkakaanak na tayo. Wika ni Ronnie bago niyakap ang kanyang mahal na asawa. Si David naman ay sising-sisi pa rin ni hindi siya makatulog ng maayos sa gabi sa tuwing naiisip si Carrie. Bakit ba siya naging duwag noon? Bakit siya natakot at nagpadala sa sulsol ng kanyang ina? Napilitan siyang magpakasal kay Jackie sa pag-aakalang matututunan niya itong mahalin. Pero para lang silang magkasama sa bahay, ni hindi magkaanak at lagi pang magkaaway. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.